Okay, salamat po Lord sa umagang ito sa iyong kaputihan sa biyaya. Salamat po Diyos sa pagkakataon na po narito sa Lapitok Family. Unang-unang Diyos, humingi po kami ng patawad sa lahat ng mga pagkukulang, sa lahat po ng mga blessing na aming natatanggap. Salamat po Lord. At Diyos, sa aming pag-aaral ng mga salita, kayo po magpaunawa sa lahat ng aming pag-aaral ngayong umaga. Lahat po na ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa Psalms chapter 1, no? Yung ating pag-aralan ngayon ng buong chapter, no? Psalms chapter 1 verse 1. So anim na verse lang naman ito, no? Sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinner, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, in his law that he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, or whatsoever he doeth shall prosper. Verse 4, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Verse 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So last verse, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. So, purihin po ang Diyos sa mga salita ating binasa. Ngayong umaga ay ating pag-aralan yung the way of life for the righteous and the way of death for the ungodly. So, makita natin na sa ating binasa na dalawang daan, no? Dalawang tinuturo ng Bible na pwedeng lakaran. So, number 1, yung tinatawag na the character in position of the righteous. So makita natin yung character, yung separation from the ungodly. The righteous are distinct from ungodly in their walk. Yun. So kita natin doon sa verse 1 pa lang, no? Sabi doon ng psalmist, blessed is the man. So yun yung man na yun, siyempre mga anak ng Diyos, mga Kristiyano. Pag nakabasa tayo ng man of God, man sa Bible na tulad yun, all scripture is given by inspiration of God, is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. That the man, yun. Tumutuko yun sa mga born again, mga anak ng Diyos. Ito, sinabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Siyempre, pag Kristiyano ka, hindi ka ba ng payo sa masama, sister, di ba? So, puntahan mo na yung tao na pwedeng magpayo sa'yo ng tama, ng mabuti. Kasi dalawa lang nang pwedeng magpayo sa'yo, masama o mabuti. Pag masama ang pupuntahan mo, siyempre ano ipapayo nun? Masama din, sister, di ba? Kaya unbeliever, alam mo, Brad, gusto ko nang patayin yung pamilya ko. Matagal ako nga, pinatay ko na rin yung pamilya ko. So pag yun ang tahingan mo ng payo, masama, ano ituturo sa kanila at sa atin nun? Kaya sabi doon, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak. So ibig sabihin, talagang totally separation tayo sa mga unbeliever. Kaya makita natin doon sa 2 Corinthians chapter 6, no? Verse 14. Ito, tinuro ko na ito kay Star Janice, Bible study. Malawak po yung ibig. At nung Sunday yata ito, tino-reference ko, no? Sabi doon, be you not unequally yoked together with unbelievers. Yun. Tagalog, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sabi sa doon, for what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. So dito, kahit si Apostol Pablo talagang sinasabi niya na huwag tayong makipamatok sa hindi kapananampalataya. Katulad ng sinasabi ng psalmist. So ano ba yun? Sabi doon, ano ba yung kailangan nating ginagawa? Yung delight and meditation in the word. So ito po, napakahalaga pala yung pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, no? Sa verse 2 ng Psalms
chapter 1, verse 2. Sabi ng psalmist, but his delight is in the law of the Lord, in his law that he meditate day and night. Kundi ang kanyang kasiyahan, tumutukoy sa kanyang kasiyahan, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Nang sabi doon, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. So walang ibang mataas na kasiyahan tayo, kundi sa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Yun, napakagandang verse ito. No, na ito yung reminder sa atin bilang mananampalataya na marami natin iniisip kasi sa buhay, di ba? Hindi naman nawawala yun eh. Kasi pag hindi ka nag-isip, baka blanco na ang isip mo. Pero dapat ang pinakamataas na iniisip natin, yung Word of God. Ito yung nagbibigay kasi sa atin ito ng mga promises na makakabawas o makakatanggal sa atin ng mga stress. Kasi kung iisipin mo lang ay problema, mga dalahin, talagang mai-stress ka. Kaya ang kailangan natin isipin, yung mga salita ng Diyos. Sabi doon, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya kung titignan natin yung John chapter 15, mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, John 15, kung sisimulan natin sa verse 1, sabi doon, I have the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me, that beareth not fruit, he taketh away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. So yung mga nagbubunga na mga sanga, siyempre, figurative of speech, yung mga anak ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, ay lalong bubunga. Yun. Pero yung hindi bumubunga, ano sabi ng Panginoon, inaalis niya. Yun, inaalis niya kasi kung ikaw man, sister, may tanim kang prutas, tapos tuyo na yung sanga, ay tanggalin mo na, tapos di naman na mamunga. Unique siya, yung mga ibang sanga, daming bunga, siya lang wala. Tanggalin mo na, nakakaabala lang siya, tsaka yung mga sustansya, naaagaw pa niya. So, ganun ang Panginoon, na kapag ang isang Kristiyano mananampalataya, tinatanggalan niya sa gawain sa church. Kaya makita natin yung mga nag-asawa na unbeliever, di ba? Mga binata natin, dami. Mga preacher pa naman, unang kadawalan. Kasi hindi magkakamali ang Bible. Kinimpromise mo yung pananampalataya. Si Judas patay na, pero mga yun, marami nang naguhudas eh. So, sa ganong senaryo, sabi ng Panginoon, now you are clean through the word which I have spoken unto you. Sabi ng Panginoon, abide in me. Yun ang pinaka-importante doon eh. And in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can you except you abide in me. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya sa verse 5, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Yon. Tapos sa verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and he is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Alam mo, itatapon sa apoy. Siyempre, literally, hindi naman impyerno yon. Pag ikaw ay Kristiyano, mananampalataya at hindi tayo sumunod sa Panginoon, yung consequence, yung miserableng buhay. Kaya makita natin doon sa 1 Timothy, yung mga ayaw sumunod sa Diyos, yung mga nagumuna sa kamunduhan. Ano yung sabi doon sa verse 10? Sabi doon, for the love of money is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith, na wala sa pananampalataya, and purged themselves through with many sorrows. Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. So, ang maraming kalumbayan pala yung darating sa mga hindi talaga sumusunod sa Panginoon. Ang kasiyahan, temporary lang yun, pero karamihang buhay niya puro kalumbayan. Kaya talaga kailangan mag-ingat tayo sa pagsunod kasi ang Diyos kasi hindi siya nagbibiro. Tingnan natin yung Galatia, no? Sabi ng ating Apostola Pablo sa Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Huwag kayong padaya,
ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So naghasik tayo eh. Kung anong inihasik natin, siyempre yun ang tutubo, yun ang magkakabunga. So kung masama yung itinanim mo, masama din ang aanihin mo. Kung mabuti, mabuti din yung aanihin natin. So ganun ang katotohanan. Kaya importante maintindihan natin na delight and meditation in the Word, yun tinatawag na they find joy in God's law. Doon tayo magalak sa mga salita ng Panginoon. So, sunod po yung stability and fruitfulness. Ano po yung sinasabi sa verse 3 ng Psalms? Na natin yung Psalms chapter 1 verse 3. Sabi ng verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yun, napakagandang verse ito. At siya'y magiging parang punong kahoy, itinanim sa sipin ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Yun, alam mo, anuman ang gagawin ay giginhawa. Bakit nangyari yon? Resulta ito ng verse 1 and verse 2 na hindi nakikipag-compromise sa mga unbelievers at ang nasisihan siya sa pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ang magandang resulta talaga, nasabi doon, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So, wala na ba ibang sekreto ang tagumpay? Ang dapat lang gawin natin, sumunod sa Diyos. Kasi kahit sa Proverbs, sinasabi ng Proverbs chapter 3, sabi ni King Solomon, my son, forget not my law, but let thy heart keep my commandments. For length of days, yun, gagalaw mo, pag masunurin ka sa Diyos, hahaba ang araw mo, in long life, yun, hahaba ang buhay mo, in peace shall thee add to thee. Yung mga masunurin sa Diyos, hahaba ang araw ng buhay niya, hahaba ang buhay, at dadagdag sa kanya ang kapayapaan. So, di ba, magandang buhay yon? Yung magkaroon ka lang ng kapayapaan, nakakatulog ka ng mahimbing, ang hirap pag dami mong wala kang kapayapaan, di ka makatulog. Kahit anong inom mo ng sleeping tablet, naka-isang box ka na, hindi ka pa makatulog. Hindi ka naman umiinom ng kape. Kasi nga, marami nating alalahanin. Pero pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, Diyos na po ang mag-aayos ng buhay natin. Yung mga pangailangan natin, nandyan na yan eh. Alam ng Diyos yan, di ba? Tingnan natin Matthew chapter 6, verse 31. Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Therefore, take no thought saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what whither shall we be clothed? Kaya huwag kayong mga balisa. Yun mga, may mga Kristiyano, balisang-balisa eh, na mga sasabi, ano ang aming kakanin, o anong aming iinumin, o anong aming daraptin. Bakit daw? For after all these things, do the Gentiles seek. So mga attitude lang ng unbeliever yan na parang nag-aalala. Tayo, Kristiyano na, bayaan na natin yung Diyos ang mag-provide ng pangailangan natin. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Alam daw ng Diyos yung lahat ng pangailangan natin. Pero verse 33, di ba? Yun, memory verse natin ito. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things yun, shall be added unto you. Idadagdag na lang ng Panginoon eh. Ibig sabihin, ang gagawin lang natin, sumunod sa Diyos. Kasi kahit anong gawin natin, pag hindi tayo sumunod sa Diyos, mabibigot tayo. Baka sabihin mo na lang, Lord, ang tagal ko nang nagpe-pray, ba't wala pa? Baka naman ang problema, hindi yung hindi ang Diyos. Wala naman talang problema ang Diyos. Ang problema talaga, tayo. Yun. Kung paano natin itrato ang Diyos. Kasi ang Diyos, may-ari ng langit at lupa. Kailangan mataas yung paggalang natin sa Kanya. Hindi pwedeng biro-biroin natin ang Diyos kasi ang Diyos hindi nagbibiro eh. Kapag biniro natin siya, lago tayo. So, ang importante doon, alam natin yung priority. Yun, di ba? Sabi ng Panginoon, but seek you first the kingdom of God. So, yun ang priority natin, yung kingdom of God. At yung ating pattern, ano ba yung pattern sa pagsunod natin? Hindi yung
nararamdaman natin, hindi yung emosyon natin, hindi yung sino man ang pattern natin. Ang pattern natin ay sabi doon, in His righteousness in all these things. So bago idagdag ng Diyos lahat ng bagay, ipapriority muna natin ang kingdom of God. At yung church yon. At ang pattern natin at ang guide natin, yung salita ng Panginoon. Kaya nga, makita natin doon sa verse 2 ng Psalms, chapter 1, verse 2. In His delight, ang kanyang kasiyahan ay sa pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Kasi pag hindi mo binulay-bulay ang salita ng Diyos, hindi mo masusunod yun. Yun. Kaya palagi mong nalalabog ang kalooban ng Diyos kasi wala sa puso. Kasi kahit ang psalmist, sinasabi niya na kapag ang salita ng Diyos nasa puso, hindi tayo magkakasala. Psalms 119 verse 11. Ano ang sabi ng psalmist? Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So yung salita ng Diyos, nilalagay sa puso, hindi lang sa nguso, hindi lang sa isip. Kasi ang daming kahit mga pastor, di ba? Ang daming alam ang Biblia. Pero yung puso nila, malaki ang problema. Kasi ang puso talaga ang kailangan nating pag-ayusin kasi nga maraming involved dyan sa puso natin. Lahat ng ginagawa ng tao, nagsisimula sa puso yan. Kahit sa mga masasamang ginagawa, galing sa puso po yan. Tingnan po natin, Mark chapter 7, verse 21. Anong sabi ng Panginoon? For from within out of the heart of men proceed evil thoughts. Yun, yung masamang haka, galing sa puso pala yun. Adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Ano sabi doon sa 23? All these evil things come from within and defile the man. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipang galing at nakakahawa sa tao. Yun. Kaya nga kailangan yung Word of God, i-imbak natin sa puso natin. Kasi pag hindi natin ginawa yan, ito yung magagawa natin. Ito yung gagawin. Kahit Kristiyano ka, gagawin mo ito. Masamang ka, magkukumit ka ng adultery, magkukumit ka ng fornication, murders. Pag sinabing murders, hindi naman sa New Testament, murders, di na literal na papatayin mo yung tao eh. Pag may kim-kim kang sama ng loob sa tao, murderer na ang tawag sa iyo eh. Ang sino mang may puot at galit sa kapwa ay siya ay mamamatay tao. Yung galam mo matindi na. Tapos siyempre yung adulteries at fornication, di naman sa New Testament, di na pinag-usapan yung later na pag-commit ng adultery. Di ba sabi ng Panginoon, kapag ang isang lalaki ay tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa, ay nagkakasala na siya ng adultery o fornication. So yun ang matinding dito mga kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, dito sa verse 3, makita natin na stability and fruitfulness. Ipakita natin yung stability natin bilang mananampalataya at doon sa bunga. So, punta tayo sa 4 and 5, no? Yung the condition and faith of the ungodly. Ano ba yung condition ng mga hindi makadiyos? Stability and worldliness. The ungodly are unstable and unproductive. Unproductive daw. Tinangan natin yung verse 4 sa Psalms, no? Sabi sa Psalms chapter 1 verse 4, sabi niya, the ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. So walang stability, walang tibay. Kasi at ang mga ungodly, hindi ho talaga maasahan yan na gumawa ng tama. Kasi ungodly nga, hindi makadiyos. Kapag unbeliever yan, kapag hindi born again yan, ang condition po nila, ito po yun, 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ano ang sabi ni Apostle Paul? But the natural man receive not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ngunit ang taong ayon sa laman, so ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos,
sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Kumbaga, kapag ang kasama natin unbeliever, huwag mong asahang gagawa ng mabuti yan. Kasi wala namang nakaimbak na kabutihan sa kanyang puso. Wala siyang fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung anong fruit of the Holy Spirit? Kung titingnan natin, kung wala siyang fruit of the Holy Spirit, wala siyang pag-ibig. Di ba? Sabi doon sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love. So, a born again lang ang mayroon nun. Kung ang unbeliever ay hindi born again, wala siyang love. Maaring ipinapakita sa iyo ay parang love, pero hindi talaga totoong love yon. Baka ibang intention. No? Baka, sabi nga, pag marami raw, Pilipina, naghahanap ng foreigner. Hindi dahil sa pagmamahal. Ano ang hinahanap, sis? Financial stability. Tapos, siyempre, pag foreigner daw ay tall, dark, and handsome. Natawa tuloy ako, Esther Sosan. Pastor, ikaw naman ay small, dark, and handsome. So, wala tayong tall. Yung handsome, tama lang. So, yung unbeliever, wala rin pong, wala rin joy. Yun, mayroon sila temporal happiness. Yung magkaroon lang sila ng ganito, may isang pangyayari na ikinaganak nila, ikinasiya, pero pag natapos, nawala na. Pero tayo mga Kristiyano, meron tayong joy. Kung sa amin joy, kahit sa problema, sa mga dalahin, nararamdaman natin yung joy dahil nasa atin na po talaga yon. One of the fruit of the Holy Spirit. May peace, yun, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, against there is no law. Ibig sabihin, yung mga unbeliever, wala talaga nito, kaya hindi nila na-enjoy ang buhay dito sa mundo. Kaya makita mo, sino ba ang mga marireklamo? Di mga unbeliever. Yun. Sino mga nagrarally? Di ba? Mga unbeliever yan eh. Kung believer ka, sasama-sama ka pa sa rally. Babagsakin si Marcos. Ipalit si Duterte. Ipalit si Lene. Kahit sino pa ang pumalit dyan eh. Tapos pag nandun na, magwiwil ka na naman. So, walang na katapusan. Yung sabihin, tayo mga Kristiyano, kontento tayo sa mga blessing na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Mayroon tayong contentment. Yun. Kasi ang mga unbeliever, wala talagang contentment. So, ano pa? Inability to stand in judgment. Yun. They cannot stand God's judgment. Sa tingnan natin yung verse 5, no? Psalms chapter 1, verse 5. Sabi ng psalmist, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Kaya makita natin kapag nag-invite ka, imbitahin ka namin sa church. Maaaring ma-invite mo isang beses yan. Pero kung hindi talaga born again yan, hindi tatagal yan. Parang sinisilihan siya, talagang parang sinisiliban siya pag nandun. So, kaya tayo, invite na invite. Kung sino lang talaga yung tatagal, doon lang tayo. Kasi yun lang naman ang trabaho natin. Mag-invite. Bahala na si Lord na magpalago doon sa puso nila. Di naman ang trabaho natin magpalago. Sabi ni Apostol na Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Para ranas ko yan sa bukid, sis. Tanim ng mais, palay, kung ano-ano. Pero may mga itinanim ako, hindi naman tumutubo eh. Yun. At kung tumubo, mayroon namang namamatay. So, wala na ako doon kasi ang concern ko doon, yung tumubo, lumago, namulaklak, bubunga. Inaalagaan ko talaga yun, dinadamuhan. So, yung mga namatay, wala na tayo doon, patay na eh. Nawala na. Yung mga kapatirahan wala na tayo magagawa doon. Sister, di ba? Ako, minamessage ko, Sister ka, Sister Abby. Sister Abby, dyan na dumadalo sa Church of God sa 13. Dalawa, baptize sila dito. Hindi naman natin pero yan ay resulta na tinatawag nilang kapabayaan sa gawain ng Panginoon. Na hindi dapat alam mo na ang truth tapos pumunta ka pa sa kamalian. So, sabi doon, therefore, the ungodly shall not stand in that judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. So, alam natin, ang Diyos, siyang hahatol. Siyempre, hindi natin pwedeng hatulan na, porque hindi natin kasama ngayon,
ay impyerno na sila. Pwedeng hindi pala sila born again, pero kung sila'y pinili ng Ama before the foundation of the world, tinubos ni Kristo sa tamang panahon na sila ay ma-born again, makakasama din natin sila kung luluobin ng Panginoon. So, ano pa ho, yung pinaka last point natin, the conclusion of the two ways. Ito kasing pinag-aaral natin, ito ay dalawang daan. Daan ng matuwid at daan ng mga hindi matuwid. Yun. So, the conclusion of the two ways, divine knowledge of the righteous. The Lord knows their path. No? Tignan natin yung verse 6. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Yun. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Kaya bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, huwag natin tatangkain na lumakad ng ayon sa masama. Basta kung yan yung utos ng Panginoon, ito yung iniutos niya, gawin natin. Kasi pag sinunod natin kasi yung gusto natin, at hindi ayon sa Panginoon, mapapahamak talaga tayo eh. Marami probe niya, Old Testament, New Testament. Sabi nga ng Proverbs 16:25, mayroong daan na sa tingin ng tao ay tama, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan. Alam mo, kapahamakan sa dulo. Maaaring ma-enjoy mo, una, gitna, pero ang dulo sis, kapahamakan. Edi ang sakit ng ang katapusan mo. Parang si Solomon, naranasan niya consequence nung matanda na siya. Pero na-enjoy niya yung buhay na naging masaya na dahil maraming asawa eh. Pero yung consequence, di ba? Hindi lang naman siya ang nakaranas ng consequence eh. Pati bang anak niya, pati kaharian, na-divide eh. Kaya yung consequence, napakahaba yung panahon na maranasan pati anak mo, halos ilang henerasyon. Kita mo tayo, bakit nakaranas tayo ng consequence? Sino lang ba ang gumawa ng kasalanan? Di ba si Adat Eva lang? Kaya sa Book of Romans, chapter 5, tinan natin, dito tayo magtatapos. Romans chapter 5, verse 12. Sabi ni Apostol na Pablo, wherefore, as by one man, binanggit doon, one man eh, kasi si Eva galing kay Adan. Kaya binanggit lang dito, wherefore, as by one man, dapat, di ba sino unang kumain sis? Si Eva. Pero binanggit man eh, as by one man eh. Kasi nga galing si Eva kay Adan. So, responsibilidad kasi niya, yung asawa niya. So, kung dapat, talaga yan eh. Pero sabi doon, wherefore as by one man is sin entered into the world, and death by sin, and so that pass upon all men, for that all have sinned. So, alam mo, hindi pa ipinapanganak, may kasalanan na. Sinong may kagawa nun? Yung mag-asawa sa Garden of Eden. O baga yung epekto ng kasalanan, napakalawak talaga. So, napakatindi. Kaya mahirap pong labagin ang gusto ng Diyos. Kasi ang tao pwedeng pag sinuway mo hanggang doon lang, siya lang kalaban mo. Pero pag ang Diyos ang kalaban mo, talagang devastating talaga ang mangyayari sa buhay mo. At di ba yung prodigal son, larawan yon ng mga Kristiyano ngayon na nagtamasa na ng buhay Kristiyano, mananampalataya, pero iniwanan yung pagiging mananampalataya. Kaya marami ngayon alibughang anak. Talagang inalisan na ang gawain ng Panginoon. At nakita naman natin, marami miserable talaga ang buhay. Yung wala ka lang sa church, miserable na yun eh. Kasi ang church, yan ang extension ng kaharian ng Diyos. Nang sabi doon eh, ang iglesia, ano ba yung church? Tingnan natin. 1 Timothy 3:15. Sabi doon, but if thou long that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God. So, binanggit, house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Yun. Pag wala ka sa church, paano ka matututo? Paano ka kakain spiritually? So, ang church ang ginagamit dyan. Kaya bilang tayo yung mga mananampalataya, dapat talaga, buti nga, si Nestor Darren, maliliit pa lang, nasa simbahan na. Hanggang ngayon, nasa simbahan pa. Nawa, magkaanak kayo, sister, kayong tatlo, mga anak nyo, apo nyo, primitive pa rin.
Kasi yung iba, ano sa iyo, nagkaasawa si sister. Yung anak niya hindi na primitive eh. Baka, pabibinyagan ko pa, para si Brother Amor, nalala ko to. Nagpabinyag eh. Nagpa-picture pa sa santo ninyo eh. So yun ang nakakalungkot. Kasi nawala na yung paninindigan. Dapat kung alam mo ang tama, abay panindigan mo. Dahil in the end, ikaw rin talaga ang magtatamasa ng Panginoon eh. Kung sumunod ka, blessing. Pag sumuway, ikaw rin ang makakaranas doon. Consequence talaga. Kasi ikaw nakakaalam ng katotohanan. Dapat hindi natin ibibinta yung katotohanan. Kaya sabi nga natin, patay na si Judas. Ang pumalit naman, napakaraming Judas. Itinatattoo ang Panginoon dahil sa pera. Yon. Yung iba dahil sa pag-ibig. Yon. Dahil sa karangyaan. Tatlo lang kasi ang pwede nating ikabagsak eh. Yung 3G. Pag ikaw ay lalaki, unang ikinababagsak ng lalaki, biblically ha, girl. No? Diba? Sino mga naalala natin? Si Samson na napakalakas. Si David. Si Solomon. O babae yan. O lalaki, babae din. Pero sabi ni, nagtatawanan nga kami na Sister Janice, Pastor, parang wala namang babaeng bumagsak sa lalaki. puro lalaki ang nakarecord sa Bible eh. So siguro, ipinapakita lang na talaga example, pero pwede rin bumagsak sa church namin dati. Kami nag-asawa na unbeliever ng mga Kristiyano, babae. Napag-asawa na unbeliever din. So, sa kabuuan, ang ating topic, the way of life for the righteous and the way of death for ungodly. So, yung tatlong pinag-aralan natin, the character and position of the righteous. Number 2, the condition and fate of the ungodly. And number 3, the conclusion of the two ways. So, tayo mag-pray. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa buhay po ng Lampitok family. Kayo po magpala. Kayo po, Diyos, ang magkaloob sa kanila ng kanilang pangangailangang material, O Lord. At hubugin mo sila, O Diyos, sa espiritual na buhay upang sa kanilang pagharap sa araw-araw ay mayroon silang kalakasan na labanan ang lahat ng gawa ng kaaway, O Lord. Salamat, O Diyos, sa umaga ito, sa aming pansamantang pag-iwalay. Pangunahan mo kami at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.